Sa gitna ng mga luntiang burol ng Bohol, sa isang liblib na nayon na tinatawag na Kenyumantad, naninirahan ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Siya si Gloria, isang magandang babae na may mapupulang labi, makinis na balat, at mga matang kumikinang sa dilim. Ngunit ang kanyang kagandahan ay nagtatago ng isang madilim na sikreto. Siya ay isang manananggal. Hindi siya isang ordinaryong manananggal. Hindi siya ang karaniwang nilalang na lumilipad sa gabi, naghahanap ng dugo ng mga inosente. Si Gloria ay isang manananggal na may kakaibang kakayahan. Ang kakayahang manipulahin ang mga alaala at damdamin ng kanyang mga biktima. Gamit ang kanyang nakakaakit na kagandahan at mahiwagang kapangyarihan, pinaglalaroan niya ang mga puso ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Sinisipsip niya ang kanilang buhay na parang isang paru-paro na sumisipsip ng nectar mula sa isang bulaklak. Ngunit ang kanyang pagsipsip ay hindi nectar, kundi ng kanilang kaluluwa. Isang gabi, isang gwapong binata mula sa kalapit na bayan, ang dumating sa Kenyumantad. Siya si Bimbo, isang manlalakbay na may matalas na isip at mabuting puso. Nakilala niya si Gloria at agad na nabighani sa kanyang kagandahan. Hindi niya alam ang sekreto ni Gloria na isang aswang. Magandang gabi sa iyo iniibig kong Gloria. Nakangiting bati ni Bimbo sabay abot ng mga bulaklak na mukhang mamahalin at may kasama pang mga imported chocolates. Tanggapin mo mahal itong regalo ko sa iyo, flowers and chocolates. Nakangiting tinanggap ni Gloria ang regalo ni Bimbo sabay pasasalamat. Salamat Bimbo, nag-abala ka pa, tuloy ka at maupo ka. Paanyaya ni Gloria sa napakagwapong binata na si Bimbo. Pagkatapos inabot ni Gloria ang orange juice agad ininom ni Bimbo at sabay sabi, Gloria, sana di ako mabigo sa gabing ito, sana sagutin mo ang pag-ibig ko sa iyo, sabay luhod at nagsasabi. Mahal na mahal kita Gloria at ikaw lang ang nagpatibok sa puso ko ng ganito. Napangiti si Gloria sa nakitang sinseridad ni Bimbo, kita talaga sa galaw at mukha na talagang seryoso at nagmahal talaga ito ng todo sa kanya. Sa tibok pa lang ng puso ay dinig na dinig talaga ni Gloria ang kalabog at ang lakas. Ang di lang alam ni Bimbo ay gumagana na ang mahika ni Gloria na mangakit ng lalaki at ma-in love na parang wala sa sarili. Humarap si Gloria kay Bimbo sabay sabi, Yes Bimbo, sinasagot ko na ang pag-ibig mo, mahal na mahal din kita. Pagkarinig ni Bimbo sa sagot ni Gloria ay nayakap at nahalikan niya ang dalaga, na parang isang bata na pumapak ng matamis at masarap na candy. Araw-araw, mas lumalalim ang pagmamahal ni Bimbo kay Gloria, ngunit hindi niya napansin ang unti-unting pagkawala ng kanyang sigla. Ang pagiging mahina ng kanyang katawan, ang pagiging malabo ng kanyang mga alaala. Si Gloria ay unti-unting sinisipsip ang kanyang kaluluwa, kinukuha ang kanyang lakas at ang kanyang buhay. Isang matandang babae sa nayon, si Aling Beth, ay nakakita sa kakaibang ugali ni Gloria. Si Aling Beth ay isang albularyo, isang manggagamot na may kaalaman sa mga mahiwagang bagay. Nakita niya ang madilim na kapangyarihan ni Gloria at ang kanyang pagpapahirap sa mga kalalakihan sa nayon. Pumunta si Aling Beth kay Bimbo, binigyan siya ng babala tungkol kay Gloria. Ngunit si Bimbo ay nabulag na ng pag-ibig. Hindi niya pinaniwalaan si Aling Beth. Sinabi ni Bimbo kay Beth na si Gloria ay isang mabuting babae, isang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit isang gabi, nakita ni Bimbo ang tunay na anyo ni Gloria. Nakita niya ang kanyang pagbabago, ang paghihiwalay ng kanyang katawan, ang paglipad ng kanyang itaas na katawan patungo sa mga kakahoyan. Natakot si Bimbo, napagtanto ang katotohanan. Gamit ang kaalaman na natutunan niya kay Aling Beth, gumawa si Bimbo ng isang anteng-anteng na magsisilbing proteksyon laban kay Gloria. Nang sumunod na gabi, hinintay niya si Gloria. Nang dumating si Gloria, handa na si Bimbo. Gloria magtotus tayo, nilinlang mo ako, sigaw ni Bimbo kay Gloria. Nagulat si Gloria nang makita niya si Bimbo na nagliliwanag ang dibdib dahil sa suo niyang kwentes at may dalang itak na nagliliwanag din na nagbibigay ng panghihina sa katawan ni Gloria. Bimbo, magpapaliwanag ako.
Nakipaglaban siya kay Gloria, gamit ang kanyang anteng-anteng na kwentes at itak at ang kanyang katapangan. Isang mahabang labanan ang naganap, ngunit sa huli, natalo ni Bimbo si Gloria. Nawala ang kapangyarihan ni Gloria, nawala ang kanyang kagandahan, at siya ay naging isang ordinaryong babae. Nangyari ito dahil sa pag-ibig ni Gloria kay Bimbo. Hindi magawang patayin ni Gloria si Bimbo dahil ang totoo umiibig na din si Gloria kay Bimbo sa unang pagkakataon. Mas minabuti pa ni Gloria na mamatay na lang kaysa patayin niya ang kanyang minamahal. Ang kwento ni Gloria ay nagsilbing babala sa mga tao ng Ken Humantad, isang paalala na ang kagandahan ay hindi palaging totoo, at ang pag-ibig ay hindi palaging sapat upang malabanan ang dilim. Swerte lang si Bimbo dahil inibig siya ng aswang at nagpaubaya na lang dahil sa pag-ibig.